daw pong si alias Totoy ay ipinapatumba mga kababayan itong si Atong Ang sa halagang 50 million pesos. Biruin nyo kung gaano kalaki yung bayad doon sa makakapagtumba di umano dito po kay Julie Dondon Patidongan aka alias Totoy mga kababayan. So ngayon i-play po natin. Una-una, ano ho ba ang dapat kong itawag sa'yo, Julie o Dondon? Siguro, pwede na rin siguro Totoy, pwede Dondon din, pero mas maganda Totoy na lang. Pinky. Okay, Totoy. Totoy, didiretsuhin ko na, para lang... Ang laki ng halaga na nakapatong sa sa ulo po niya. Biruin nyo mga kababayan kung si Kibuloy 10 million yung nakapatong sa ulo, mahuli lamang. Ito pong si alias Totoy, 50 million ang nakapatong po sa kanyang ulo, maipatumba lamang siya. Ganon po kalaki at ganon kabigat ang pader na binangga dito pong si alias Totoy. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Malinaw, ano ang naging papel mo dito sa pagdukot sa mga sabungero? Sa totoo lang, ako yung pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang sa lahat ng bagay. Pati Diba? sa property niya, pati dito sa... Pansinin nyo mga kababayan kung ano yung mga tanong kahit paulit-ulit, kahit nirarambol na yung tanong, yun at yun pa rin yung sagot niya. Siya ay matagal nang kasama ni Atong pinagkatiwalaan sa mga negosyo, ganito yung nangyari kung bakit nawala yung mga sabongero. Ganun at ganun pa rin mga kababayan, hindi po nagbabago yung sinasabi niya. Operasyon ng Pitmaster. Yun ang naging papel ko. Ngayon, yung sa missing sabongero naman, yung si Mr. Eric De La Rosa ang taga-monitor sa audio. Diba? Pag mayroong tsope na nakikita niya, itinatawag niya kay Mr. Charlie Atong Ang din, si Mrs. Atong Ang, itinatawag niya rin sa akin at kinakausap ko na rin yung si Eric De La Rosa. Then, pag mag-signal na si Eric De La Rosa, nakausap niya na si Boss Atong, babalikan ko ulit si Mr. Atong Ang. Tatanungin ko, Boss, okay na ba na kailangan ng pick upin yung ano? O sige, itawag mo na yan doon sa mga pulis. Yun ang naging papel ko sa kanya. Ako ang tagatawag at ako ang taga-usap doon sa mga tao na gumagawa ng tsupe. So, babalikan ko lang. So, ibig sabihin nun, tsupe, sa pagkaintindi ko, pag nagkaroon ng dayaan? Ang pagkakaalam ko mga kababayan, pag sinabing tsupe, yan yung mga ipinapatalo Halimbawa, nagsabong ka. Ngayon, may ipapatalong manok mga kababayan at dun ka naman pupusta sa kalaban. Yan yung pagkakaalam ko dyan. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Hindi ako sabongero mga kababayan, pero base sa mga naririnig natin, ganyan po yung ibig sabihin ng tsupe. Na kumbaga mga kababayan, parang bago ilaban yung manok, paliliguan, para antukin. Tapos bago ilaban yung manok, susuutan ng tari na mapurol para nga naman kahit tumatama dun sa kalaban, hindi gaanong nagagrabihan. Ganon mga kababayan yung mga ginagawa dyan sa usaping tsupi na yan. Anyway, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Yes. Okay, so pag may nakita itong sinasabi mong si Eric De La Rosa, monitor niya yung laro, no? Yes. Tapos pag may nakita siyang tsupe at tinatawagan niya si Atong, gaya ng sinasabi mo, sabi at pagkatapos nakakarating din sa'yo. Sabi dito, pinipilayan ng manok or lihis ang tari. Yan yung pagkakaalam ko dyan kumbaga pinapahina yung manok tapos sa kalaban pupusta. O paano ka napasok dito? Si Eric ba ang kumakausap sa'yo o si Atong ang tumatawag sa'yo? Minsan kasi dinidirekta na yan tinatawag ni Eric De La Rosa sa akin. Okay. At agad kinumpirma ko doon kay Mr. Atong Ang na mayroong tsupe dito. Sagot niya kagad, alam mo nang gawin mo. Kausapin mo yung tao at i-turn over mo doon sa mga pulis. Okay. Sino yung kausapin mo yung tao at saan ang turnover sa pulis? Doon mismo sa inyo, halimbawa sa Manila Arena, doon ko sila pinapasok sa cockhouse para kapin yung mga tao, din magantay ako doon sa mga pulis. Grabe no? Okay. At sino yung mga pulis na pumupunta doon at kinukuha itong mga dinadala mo sa isang kwarto? At sa ngayon, hindi ko muna mapangalanan yung mga pulis na yan at hindi pa ako. Okay. Totoy, so ganito, hindi mo pa papangalanan yung mga pulis. Dito sa sinasabi mo na case ng missing sabongero, ilan sa kanila, sa pagkaalam mo na ikaw mismo ang gumawa, ay dinala mo sila sa isang lugar? Anong tawag mo dun sa lugar? I didn't quite get that. Sa totoo lang, hindi naman ako ang gumawa noon para sa ano. Ako lang ang pumipick up doon sa taong gumagawa ng tupi. At kaya nakausap ko yan ng maayos at dinala ko yan sa cockhouse. Ibig sabihin ng cockhouse, yun yung pinagdagalahan ng mga entry doon na pinapasok yung mga manok nila. Duck house. Cockhouse. COCK
Okay? Doon mo dinadala sa cock house itong mga sinasabing nandaya. Yes, Okay. Pinky. So, Totoy, pagka dinala mo sila doon sa cock house na yon, sabi mo may tinatawagan kang police para i-pick up sila, hindi ba? Nakikita mo ba with your own, nandun ka pa ba sa lugar, sa cock house, kapag pinipick up na itong mga taong nandaya? Nandun yung ginaya ng witness, si Rogelio Burican. Yun ang inuutosan ko para bantayan yung mga taong nandaya. Opo. Actually, Grabe, no? Rogelio Roger Burican. Pero kayo siya po, yung nakunan. nandun pa po kayo sa cock house bago po i-turn over itong mga taong supposedly nandaya sa sinasabi niyo pong police. Minsan kasi sa sobrang risiko, minsan So parang ang dating dito mga kababayan, yung pulis na pumipick up dun sa mga tao, yun din yung nagtutumba. Kasi kung titingnan nyo yung sinasabi dito ni alias Totoy, may sinasabi niya na kapag ka nakausap niya na yung mga tao, hihintay niya lamang na dumating yung mga pulis na pipick up. And then mga kababayan, pagka-pick up ng mga pulis, so yung mga pulis na pumick up na yon ang nagtutumba doon po sa mga sabongero at naghahagis doon sa Taal. Kasi mga kababayan, kung titingnan nyo yung paliwanag dito ni alias Totoy, eto po yung mga naitanong na po sa kanya ng paulit-ulit at paulit-ulit lamang din po yung sinasabi niya na siya ang kumakausap dun sa mga gumagawa ng pandaraya dyan po sa sabunga ng mga sabungero, and then tumatawag siya ng mga pulis na pipick up dun sa mga sabungero. So ngayon, di maliwanag mga kababayan na yung mga pulis na pumipick up, yun po yung nagtutumba at nagtatapon dun sa mga katawan ng mga nawawalang sabungero. Di umano, mga kababayan ha, ngayon ipagpatuloy pa natin. iniwan ko na lang doon sa driver ko, yung si Rogelio Roger Burican, na pagkatiwalaan ngayon ni Mr. Atong Ang na ginamit niya maging star witness. Para sa kaalaman ng lahat, si Rogelio Roger Burican, siya yung nagbitbit ng taong nauwala, yung pinalabas sa Channel 7. Dalawa yan sila. Yung nakapula kanina, siya yung si Rogelio Burican, bakla yung palayaw niyan. At yung kasama niya, si Rodilio Anigig, yung nakaputik kanina, napula yung sombrero. Sila po yung nakuhaan sa sisi ng video ng cellphone na binitbit nila yung tao bago wala, yung nakapusas. Mm-hmm. So, Totoy, balik lang ako dun sa tanong ko, no? So, dinadala. So, eto ata yan mga kababayan, para may napanood ako na wait lang may napanood ako na video, mismo nung tinutukoy siguro na na video na nakita mga kababayan na pumikap dun sa mga nawawalang sabongero. Eto ata yan. Wait lang Kailan ko ba napanood dyan? Kanina ata. Yan, eto. Halos 4 na taon na ring pinaghahanap ang mga nawawalang sabongero. At karamihan sa mga pamilya nila, alam nyo, halos sumuko na dahil dun sa footage ni Michael Bautista. Yan, eto ata yun mga kababayan yung tinutukoy dito ni alias Totoy, na nakuhanan sa video na pumipick up dun sa isang sabongero na nakaposas pa mga kababayan. Eto, Na isa sa mga nawawalang sabongero. He even shared na may tattoo daw itong isang lalaki. ayan, eto mga kababayan, eto yung tinutukoy dyan. Wait lang lakihan ko lang para makita nyo. Eto siguro yung tinutukoy nitong si alias Totoy na nakita sa video. Eto, yan. Footage ni Michael Bautista na isa sa mga nawawalang sabongero. He even shared na may tattoo daw itong isang lalaki. Hindi pa po napapatunayan yung tattoo na yan as Siguro ang tinutukoy niya na may tattoo dito mga kababayan yung nakapantalon. Kasi hindi parang may tattoo nga tong isa of the filming of this video. So kung totoo man po ito, Wait lang, balik natin ng konti mga kababayan. shared na may tattoo daw itong isang lalaki. Hindi pa po napapatunayan yung tattoo na yan as of the filming of Siguro yung tinutukoy dito na may tattoo mga kababayan yung nakapantalon. Kasi ito namang isa, kung titingnan nyo, yung nakashort na isa sa mga kumuha dito po sa nawawalang sabongero mga kababayan, wala naman pong tattoo sa may paa. So siguro yung isang tinutukoy niya na may tattoo, ito pong nakapantalon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. of this video. So kung totoo man po ito, bullseye po talaga. At walang takas ang mga nasa likod ng krimen. At mapapatunayan na tama nga yung sinasabi niya. Nabanggit niya rin yung salitang tsupe. Nabanggit na po natin yan sa previous episode natin. Kung gusto niyo pong panoorin, lalagay ko yung link sa ilalim. At mukhang mangilan-ngilan nga sa mga nawawalang sabungero, yun po talaga yung motive kung bakit sila pinapadukot or arguably pinapatay. Number 2 na revelasyon niya,
Kwento niya kung nasaan na at paano pinatay ang mga nawawalang sabungero. Nakausap niya yung mga kamag-anak ng mga nawawalang sabungero. Napakinggan ko po ito, nasa Grab ako. Nanginginig ako. Grabe! Narinig ko yung iyak ni Lola na pag-uusapan natin. Anyway, sa puntong ito, masasagot na yung matagal ng katanungan o hinihintay na lang ng mga biktima. Na kung sabihin na patay na, please sabihin na lang na patay na sila. Sabi ng isang lola. Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi naman talaga nabigyan yan mga kababayan ng kaliwanagan. Bagamat nagpahiring, oo, si Bato de la Rosa noong mga panahon na sila pa ang nasa kapangyarihan mga kababayan about po dito sa issue ng mga nawawalang sabungero, hindi naman po talaga din nabigyan ng kaliwanagan sa mga kababayan Pilipino po natin. At yung mga pamilya na naiwan ng mga nawawalang sabungero, hindi po nila alam kung buhay pa ba or wala na yung mga mahal po nila sa buhay. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, ang sinasabi na lamang ng ibang mga naiwan na pamilya, sabihin na lamang kung wala na. Kung wala na or buhay pa yung kanilang mga kamag-anak na nawawala. Ang problema nga mga kababayan, sa isiniwalat ni alias Totoy, wala na nga talaga yung mga nawawalang sabungero at itinatapon yung mga katawan doon po sa Taal. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin dito sa balitang ito. Alam mo sila sa Kakaos, tapos may tinatawagan ka, sinasabi mo na pulis. Tama pa ba? Tama pa ba ako doon? May tinatawagan ka pulis at mula doon pupunta yung pulis. Mga pulis po yan, mga pulis. At ilan sila? More or less, ilan yung pulis? Basta yan sila lahat, kulang-kulang 20 yan sila. Na pulis? Nasa 30, kasama yung civilian. Grabe, no? Okay. So, punta tayo doon sa anong nangyayari sa kanila pagkatapos po ng sila'y ma-pick up. Doon po natin i-continue yung iyong salaysay. What happens to them pagkatapos po pick upin ang sinasabi niyong mga pulis at sibilyan na umaabot sa 30 siguro sila? Noong una, hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila. Kasi minsan sunod-sunod na may nangyayaring ganon. Ngayon, nagtaka naman ako, minsan 8 tao, 7 tao yung kinukuha nila sa sabungan. Ngayon, tinanong ko, ano bang ginagawa nyo? Bakit sobrang bilis naman? Mayayari tayo na yung Mr. Atong Angyan. Meron isang pulis na napapakita sa akin ng video, Sir, wala ka ba tiwala? Ito, doon ko nakita kung paano nila pinapatay yung isang tao. Grabe! Isang tao? Hindi, paano nila pinapatay yung mga grupo ng missing sabungero. Opo. At kayo po magsabi sa amin muli kung paano po pinapatay. Totoy, please go ahead. Katulad nung nakita ko based doon sa video na pinakita nila sa akin, yung isang tao ginagamitan nila ng tie wire at yung parang kanta ba na kiling mo simple, dinahandahan nilang ginagarute hanggang sa mamatay. Pagkatapos parang binawakwas nila yung tiyan, yung mga laman-laman para nung una tinanong ko bakit kailangan yung parang pangit na tingnan, yung sobrang karumal-dumal na tingnan yung tao. Sabi nila sa akin, para madaling lumubog at hindi lulutang yung tao. At dito Okay. papasok yung storya na nilubog sila, supposed to be, sa Taal Lake. Sa Taalik. Opo. Yes, Pinky. Totoy, para lang malinaw, paano nyo nalaman yung storyang yan? I mean, meron ka bang first-hand knowledge o ito ba ay kwento lang sa iyo nung mga nagpakita sa iyo ng video? Hindi, knowledge ko talaga yan at actual na nila pinapakita yung video at nandun yung mga tao nila na sila mismo nandun. O baka sabihin ng mga kababayan Pilipino natin, bakit naman kinakailangan na ipatumba itong mga nawawalang sabungero? Ang pagkakaalam ko kasi dyan mga kababayan, kung pagbabasihan nyo, subukan yung pumunta dun sa interview ni Christian Isguera, kay Secretary Boying Remulla, parang billion ata yung pinag-uusapan na di umano mga nadenggoy mga kababayan or nawalang pera. Ano po dun sa mga tumataya and then mga kababayan dito sa mga nagdinegosyo ng sabong nang dahil dun sa ginagawang tsupe ng mga nawawalang sabongero. So sa madalit salita, billion po yung pinag-uusapan dito kaya mas minubuti na ipatumba di umano yung mga nawawalang sabongero. So ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Pero napaka-brutal naman. At nilulubog, nakikita niyo po yun. Sa silang, gawa na nga, pina-abroad ako niya ni Mr. Atong Ang bago ako umalis, dapat naitago ko yung isang cellphone na may mga video yon sa harap mismo, doon sa bahay niya dati sa Mandaluyong, napasunog niya yung cellphone ko sa harap ng kanyang driver na si Wani na tinanggal niya na. Pinasunog yung cellphone mo dahil nandun ang sinasabi mong ebidensya, yung mga video? Yes, Pinky. Okay. Nandun lahat. Meron bago ka pa ako bang... umalis. Opo. Meron ka ba bang, dahil ang sinasabi mo nga wala na po yung ebidensyang yon, meron pa bang ibang ebidensya na magsasubstantiate o magpapatunay dito sa sinasabi ninyong pagpatay, allegedly dito sa mga missing sabungero? Meron pa bang ibang
evidence that you have on hand? Yes, Pinky, katulad niyang sa San Pablo, yung si John Lasco. Buti Ah. na lang, yung USB na yon na binigay sa akin ng isang kernel na sinabi ni Mr. Atong ang sa akin na sunugin mo, pero napag-isip ako, tinabi ko talaga yon. Gawa ng nung magkasama kami noon sa isang helicopter, tatlo kami niyan, kasama yung piloto, ako, si Celso Salazar at saka si Mr. Atong Ang. Nung pagdating namin doon sa may Batangas, sa may dagat, nadulas siya, naikwento niya, dito ko nilubog yung tao ko dati, nakatulad kay Dondon. Grabe, no? Bigla silang nagsinya si Celso na tinuro ako na nandun ako sa harap. Bigla nila tinanggal yung headset at nag-usap silang dalawa. Aha. Doon ako nakapag-isip, pag marami na pala talagang alam, pinaliligpit na pala ni Mr. Atong Ang. Yan. So- So ngayon siguro nagtataka kayo, bakit kahit kumpare ni Atong Ang etong si alias Totoy, etong si Patidongan, bakit kailangan niyang ilaglag yung kanyang kumpare? So ngayon kung titingnan niyo mga kababayan, nakahalata na pala eto pong si Patidongan na pagka marami na siyang alam, pwede siya mga kababayan na ipatumba ano po ni Atong Ang. So iyan yung dahilan mga kababayan kung bakit nakapag-isip-isip siya na lumapit na sa DOJ at itago yung mga possible na ebidensya na pwede po niyang magamit. So ngayon, hindi naman maglalakas ng loob etong si alias Totoy, etong si Patidongan, kung wala siya mga kababayan pinanghahawakan na ebidensya, resibo sa mga sinasabi po niya. Kaya malakas ang loob nito kasi alam niya na may pinanghahawakan siya na ebidensya at kaya niyang patunayan yung mga sinasabi po niya. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Meron ka pang, nasa iyo pa itong USB na to, Totoy? Yes, nasa akin at naibigay ko na yan din doon sa DOJ, sa IDG. Grabe, no? Nabigyan ko na rin sila ng Nandun kopya. na? Nasa CIDG na? Yes, Pinky. Okay. Totoy, papaano naman dahil lumutang din yung pangalan ni Miss Mukha ata mga kababayang Mukha ata mga kababayan na may buena mano. Etong si General Torre sa banda-banda riyan kapag lumabas na ang katotohanan at napatunayan kung sino talaga ang nasa likod ng mga nawawalang sabongero. Bagamat may mga nabanggit na suspect, pero suspect pa lang yan. Hindi pa yan mga kababayan mismo yung talagang masasabi natin na nakatula na talagang nasa sa likod ng mga nawawalang sabongero. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, etong mga sinasabi ni Patidongan na ito, hindi po ito magsasalita ng ganito kung wala siyang matibay na pinanghahawakan. So ngayon, kaya siguro siya pinipilit na bigyan mga kababayan ng pera para manahimik dahil matibay nga yung hawak po niyang ebidensya. Gretchen Barreto dito. Bakit siya nasama dito sa usapin na ito? Ganito yan, Pinky. Minsan, 24 hours, magkasama yan sila sa isang kwarto, magkatabi pa. So, lahat ng sikreto, binibulgar din ni Mr. Atong Ang kay Gretchen Barreto. Kaya pakiusap ko kay Ma'am Gretchen, Ma'am, ngayon, makipagtulungan ka na lang sa akin. Tumayo ka na rin na bilang isang witness. Dahil alam mo naman lang mga pangyayari at kwinikwento mo naman sa'yo lagi yan. Napakatindi nito mga kababayan. Diba? Biruin nyo kung hindi nalaman ni Patidongan yung mga bulungang ganon, yung mga itinapon sa dagat na mga dating tao, hindi siguro magbabago yung isip niya. Pero dahil nga mga kababayan na itinuturo siya, tapos medyo yung mga kasama niya, napakiramdam niya, pinagdilihima na siya, talagang yan siguro yung mga nagtulak sa kanya at naging dahilan kung bakit mas pinili niya na pairali na yung konsensya niya at lumapit sa alagad ng batas para isiwalat ang lahat. Meron pa bang may iba ka pa bang kasama, Totoy, na magpapatunay dito sa iyong sinasabi? Sa totoo lang, yung apat na nasa kanya na mga tao na involved, yung nakasuhan, yung mga kasama ko, na pinapa-interview na, kunyari, kawawang-kawawa, nasa kanya yan. Sila lahat may alam yan. Binabaliktad nga nila doon sa interview na kawawang-kawawa at ako daw ang milyonaryo at parang binabantaan ko pa raw ang buhay nila. Mr. Atong Ang masabi ko lang sa iyo, humarap ka. Dito natin makikita kung sino ba talaga sa atin dalawa nagsisinungaling. Yung mga tao, tinuruan mo pa dahil nga sa impluensya ng pera mo, pagkahod mo, buong pamilya nasa loob. Kaya kung sa totoo lang, kung magsabi ng totoo yung mga apat na yan, maliwanag, walang ibang ituro.
kundi si Mr. Atong Ang. Isama ko lang yung pag-file kanina ni Atong Ang, no, ng reklamo. Ang sabi niya, nanawagan siya sa'yo, ang sabi niya, huwag ka nang magsinungaling. Itinuring kita na parang anak, pati ako, papapatay mo. Idadamay mo pa ako. Yan. Hindi totoo yan. Sino ba naman si Dondon Patidungan? Ultimong tao lang ako. Katulad ng sinabi ko sa kanya, ngayon napakasama na ng tingin niya sa akin. Kung alam nyo sa Senate hearing kung paano niya ako pinagtanggol. Doon pa lang, kung talagang hindi ko siya pinagtanggol, pwede ko ituro siya kagad dyan. Doon pa lang, on the spot. Diba? Isa pa, mayroon pang isang Pinke, yung isang kaso, yung para alam ng lahat sa mga nakikinig sa akin, yung kaso ni Mr. Yulo hanggang ngayon hindi mapamasolve yun. Ngayon nanawagan ako sa mga anak ni Mr. Yulo, ito na ang pagkakataon na ang mastermind si Mr. Atong Ang kasama yung kanyang anak kasama yung kanyang kapatid na si William, yun ang nagmumonitor kay Mr. Yulo doon sa Pampanga, kasama yung dating si IDG na si Boy Villanueva. Ang una sinabi niya sa akin, doon may atraso kay Irap yan, kinuha yung mga alahas ni Irap. Kalaunan, nalaman ko may utang pala sa kanya na 5 million. Nung bandang huli, nalaman ko na kumpare pala niyan. Ganon kasama si Mr. Atong Ang. At saka yung mastermind, nakakulong. Yung driver ng motor, nandyan sa kanya. Ang pangalan ng driver ng motor, si Julius Gumulon. Yun ang niya. Grabe, yun yung no? driver, nasa kanya. Kasama yan sila Roger Rogelio Burican. Kailangan mo lang daw ng pera, ayon sa kampo ni Atong Ang, kasi natalo daw kayo sa eleksyon? Pinke, sa totoo lang, di ba sinabi niya, pinalabas niya na bilyonaryo ako. Bakit kailangan ko pa ng pera? Sa Tama. totoo lang yan si Mr. Atong Ang, napakagaling magsinungaling yan. Ayun na ang masasabi ko. Nung panahon, para malaman Doon pa nga lang talaga mga kababayan, wala, butas na yung paliwanag ni Sir Atong Ang na sinasabi niya na kailangan ng pera nitong si Patidongan. Pero kung titingnan nyo naman mga kababayan, sinasabi kasi ni Atong Ang noon na bilyonaryo, ito pong si Patidongan. So sino ba naman ang bilyonaryo na kinakailangan pa ng pera galing sa iba? So syempre, pera na po niya yung gagastusin niya kasi nga bilyonaryo na po siya. Doon pa lang mga kababayan, talagang mabubutasan siya nito pong si Patidongan. nyo, tingnan na lang natin yung mga nakaraan. Di ba? Gusto niya rin ipapatay si Chavit Singson, kaya nagkagulo ang buong Pilipinas noon. Oh, Siguro sa interview mo kahapon, ilang katanungan na lang, dun sa ilang mga lumalabas pala na mga storya, Totoy, meron kasing lumalabas. bakit naiwas? Bakit naiwas mga kababayan si Ma'am Pinky Web na pag-usapan yung pagpapatumba dito kay Sir Chavit Singson? Kita nyo, sinabi na dito ni Patidongan na kahit daw si Sir Chavit Singson ay pinagtangkaan ni Sir Atong ang buhay, kaya daw nagkagulo noon. Ngayon mga kababayan, kita nyo kung sa iba-ibang reporter sasabihin, naroon ba istorya sa likod nun? Si Atong Ang ba talaga ang gusto magpatumba kay Sir Chavit Singson? Kaso nga lang ang problema, inilipat na agad sa ibang usapin. Malabas na meron daw senador at meron pang kongresista na dawit dito sa kaso. Totoo ba to? Alam mo, gawa-gawa niya lang yan para magalit yung mga senador at saka congressman. Gawa nung itong totoo talaga na membro sila ng ALPA. Ngayon, yung mga senador at mga ilang tao against doon sa mga ginagawa niya. Ngayon, nagmi-meeting yan, nandun ako, sinasabi niya. Kasi nakasampol na sila na mayroong pinapapatay na missing sa Bungero. Ngayon, nag-meeting ulit na nandun ako sa harap. Sinabi niya sa buong membro, kung hindi natin gagawin to, hindi lalaki yung sales natin. Grabe, no? Ginawa pa niya akong sinungaling. Katulad nung sinabi niya na ako daw nag-extort sa kanya, kailangan ko ng pera dahil natalo ako nung eleksyon. Sa totoo lang, Pinky, yung mayroon silang pinapirmahan na papel sa akin para baliktarin ko. Yung recantation. Recantation. Para baliktarin ko lahat ng katotohanan na sinabi, inupiran pa ako ng 500 million, hindi 300 million katulad nung sinabi niya, 500 million ang inoper sa akin. Laki, no? Hindi kaya ng konsensya ko, natanggapin ko yung halagang 500 million dahil buhay na ng pamilya ko ang nakataya dito. Saka mga kababayan, napakatalino na naging galaw dito ni alias Totoy. Kasi alam nyo ba mga kababayan, once na tinanggap niya yung pera at lumamig-lamig yung issue, pwede rin siyang balikan. Pwede rin siyang ipatumba ulit mga kababayan. Ito pong si Sir Atong Ang. Kung totoo yung sinasabi niya mga kababayan na inoperan siya ng ganong klase
ng halaga. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, sa totoo lang, hindi talaga lalaki ang kita ng isang sabungan kung marami talaga ang nagtsotsope. Dahil nga mga kababayan, bumababa po ang sales ng isang sabungan kapag ka naandoroon yung mga marurunong at magagaling magtsope. Kasi nga alam nila yung manok na mananalo at hindi. Dahil nga mga kababayan, gaya nga po ng sinabi ko kanina, yung mga nagtsotsope mga kababayan, predictable na nila yung manok na mananalo at hindi dahil alam nga nila na may problema na yung isang manok na inilalaban. At dahil po dyan, yung mga negosyante, yung mga malalaking tao na pumupusta nang hindi naman alam yung kalagayan ng isang manok, natatalo mga kababayan. At yung mga nagtsotsope na alam ang kalagayan ng manok, talagang laging panalo kasi alam nila yung manok na mananalo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. At pamilya ng mga namatayan ng mga missing sa Bungiro. Kaya tandaan nyo mga kababayan na bilyon ang pinag-uusapan dun sa pagkawala ng mga sabungeros. Kami siguro nagtatanong din, Totoy, bakit ngayon? Bakit ka ngayon nagsalita? Sa totoo lang, ngayon lang ako nagkakataon dahil nagtiwala ako kaya Direct PNP Chief Torre, kaya DOJ Remulla. At saka ang pinakalas dito, pinapapatay niya na ako. Yan! At gusto pang masakirin kami buong mag-ina, pati mga anak ko. Matanong na rin kita, Totoy, kailan mo huling nakausap si Atong Ang? Dahil kausap ko siya, nung nagmamakawa na siya sa akin, nagtitik siya sa akin na parang 7 days ago, nagtitik siya sa akin na mag-usap daw kami sa isang hotel, ayusin na namin at hirap na daw sa kalagayan niya. At Yung meron, mga last namin pag-usap. about 7 days Tapos ago. Pinky. At nasa iyo Pinky. pa itong text na to na nagmamakaawa siya, gaya ng sinasabi mo. Nandito sa akin, hindi niya pwede isinungaling na sa akin. Gusto Okay. mo basahin ko para mayroon kang idea. Okay naman po, basta wala ho sanang mga mura, no? Hindi na, okay na basta at least sinabi ko. At, Sige, go doon ahead. ko na lang, Totoy, sige, go ahead. Para malaman nyo, pinapapatay niya ako sa halagang 50 million. Grabe Para no? alam ng lahat na kaya ako naglakas loob ng ganito. Sabi ko nga sarili ko, aanhin ko yung pira kung mapatay naman ako at mawala ng hustisya ang mga kamag-anak ng mga missing sa Bungiro. Alright. So, kayo'y umaasa. Ano ang plano mo from siguro here on? Kaya dapat talaga bigyan ng proteksyon mga kababayan ng gobyerno ito pong si alias Totoy kasi buhay niya po kasi ang nakasalalay dyan at buhay po ng kanyang mga pamilya. Tama naman po yung sasabihin niya, tama naman po yung sinasabi niya dito. Aanhin mo yung pera, yung 500 million, kung itutumba ka lang din naman. Di kung itutumba ka lang din naman mga kababayan, much better na ikanta mo na lahat at sabihin mo na lahat kung ano yung alam mo. At least nalaman pa ng taong bayan yung nasa sa likod ng tao na posibleng magpatumba sa'yo. Totoy? Kasi yung affidavit mo, hindi mo pa naisusumit eh. Inaayos lang ng CIDJ na makumpleto dahil pagdating sa akin, putol, nandoon na pinapapuntahan na ng CIDJ at mayroon na silang iniimbitahan na tao. Ano yung ibig sabihin ng putol at may iniimbitahan na tao? May missing link ba dito na kailangang parte o bahagi ng iyong affidavit? Kailangan kasi makumpleto lahat ng aking affidavit. At bakit kulang, Totoy? Mayroon pang kulang ng konti. Siguro by next week may pasa na ito. Gaano ka-importante yung parte na yon at hindi maipasa ang iyong affidavit? Mas pinaka-importante talaga. At hindi mo masabi sa amin ngayon kung ano ito? Sa ngayon, wala akong sabihin. Okay. So, Galing? ikaw, Galing? siguro to end the interview, of course, you are in an undisclosed area. Ikaw ba, ay pakiramdam mo, ay safe ka? Sa ngayon, safety naman ako dahil palipat naman ako ng tirahan at alam ko kung gaano ka-powerful to si Mr. Atong Ang. At sinong nag-aalaga sa iyo sa paglipat-lipat ng iyong tirahan o kung saan ka man naroroon? Nasa likod ko yung PNP. Alright. Maraming salamat sa iyong oras, Julie Dondon Patidongan o alias Totoy sa iyong oras. Siya ang sinasabing whistleblower sa missing Sabungero case. Thank you. Ayan mga kababayan, nakat na natin dyan. Kita nyo yung halimbawa ng tao na nagsasabi ng totoo. Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, ang isang tao kasi makikita mo na nagsisinungaling kapag paiba-iba yung sinasabi niya at hindi konkreto yung mga binibitawan niyang salita. Katulad mga kababayan nitong si Jonathan Morales ng Pidea Leaks, etong si alias Rene na idiniin, etong si Kibulok pero kalaunan binawi din mga kababayan yung mga statement na binitawan. Yan yung mga tao na halimbawa, isang halimbawa
ng nagsisinungaling. Samantalang etong si Jole Dondon Patidongan, talagang makikita nyo na nagsasabi talaga ng totoo. At hindi naman siguro mga kababayan, magsasalita yan at maglalakas ng loob na ikanta etong si Atong Ang kung wala talaga yung pinanghahawakan na mga ebidensya. So bukod pala sa video, bukod pala sa mga ebidensya na nasa USB, meron din pong pinanghahawakan etong si alias Totoy na mga mensahe sa kanya nito pong si Atong Ang na talagang gustong makipag-usap at isettle na lamang at siguro inuutusan din na itong si Patidongan na bawiin yung mga binitawan niyang salita, especially sa media mga kababayan, at dun sa DOJ. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ito po yung isang halimbawa ng tao na talagang kahit suhulan ng malaki, kung alam din naman niya na ipapatumba siya, talagang mas pinili po niya na sabihin ng katotohanan at ipaalam sa taong bayan yung isang krimen na hanggang ngayon ay hindi pa nabibigyan ng kasagutan. Biruin nyo, napakatagal na panahon na po nito, pero ngayon lang ulit nabubuksan at ngayon lang po ulit na papag-usapan. So yan po yung isang patunay mga kababayan na hindi po talaga natutulog ang hustisya. Ano po yung problema sa panahon ni dating Pangulong Duterte, Marcos administration na po ang umaayos ngayon. So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po masasabi ninyo mga kababayan hinggil po dito sa matinding revelasyon ni alias Totoy na kung saan mga kababayan kahit pala itong si Sir Chavit Singson hindi rin po nakaligtas dito kay Sir Atong Ang. At comment below na din po kung ano po masasabi nyo hinggil po sa pagpapatumba di umano ni Sir Atong Ang dito po kay Patidongan na kung saan pinatungan pa nga sa ulo di umano ng 50 million mga kababayan.